Walang tigil na pag-ibig. Milyonaryong suitor ni Kim nagsibo matapos ang formal na pagbasted. Hanggang saan ang kayang gawin para sa no? Ang ibang level na kagandahan at ang bilyonaryong obsesyon. Si Kim ay hindi lamang isang artista, siya ay isang icon ng kagandahan at kasikatan sa Pilipinas. Ang kanyang ngiti ay sapat na upang bumagabag sa puso ng marami at ang kanyang level. Ibang level na karisma ay umaakit hindi lamang ng mga kapwa niya sikat kundi pati na din ang mga negosyanteng may malaking pangalan at malalim na bulsa. Ngunit sa kabila ng lahat ng atensyon at panliligaw sa kanyang natatanggap o na kanyang natatanggap, si Kim ay matatag sa kanyang paninindigan sa pag-ibig, isang bagay na bihirang makita sa industriya. Kamakailan isang balita ang gumulantang sa showbiz, ang formal na pagbasted ni Kim sa isang kilala at maimpluwensyang manliligaw na matagal nang iniuugnay sa kanya. Para sa karaniwang tao, ang isang no mula sa isang aktres ay dapat nang magsilbing tuldok sa kwento. Ngunit hindi ganito ang nangyari sa lalaking ito. Ayon sa mga nakalap ni Chika, sa halip na sumuko at tanggapin ang pagtalikod, lalo pa itong nagporsigido. At ang pinaka nakakagulat, may mga ulat na nagpunta pa raw ito sa Cebu kung saan nandoon din si Kim. Sa isang walang tigil na pagtugis, ang insidenteng ito ay nagtatanong sa lahat, ito ba ay romansa o obsesyon na? At hanggang saan ang kayang gawin ng isang bilyonaryo para sa isang babaeng malinaw na nagbigay na ng kanyang no? Ang formal na pagbasted ang paninindigan ni Kim laban sa material na yaman. Ang pagbasted ni Kim sa manliligaw ay hindi basta-bastang desisyon. Ito ay isang malinaw na pahayag na ang tunay na halaga ng isang tao para sa kanya ay hindi matatagpuan sa bank account o impluwensya o kahit na sinong mayamang tao o sa kahit anong kayamanan. Sa gitna ng mga espekulasyon, matatandaan ang paninindigan ng kanyang mga malalapit na kaibigan na ang tiwala at katapatan ang pinapahalagahan niya, na siyang iniuugnay sa isang tao lamang, si Paolo Avellino, unang chika. Ang lalaking ito na sinasabing Chinese businessman na may malawak na negosyo ay sinasabing nagbigay ng lahat ng material na maaaring hilingin ng isang tao. Ngunit para kay Kim na may sariling kasikatan, karera at prinsipyo, ang mga regalong iyon ay walang bisa laban sa kalinawan at kapayapaan ng isa na ibinibigay ng seryosong pag-ibig. Ang kanyang matamis na no ay isang pagkilala na pinili niya ang katotohanan at respeto sa sarili, tamang pag-iisip kaysa sa kayamanan na may kasamang intriga at pagdududa. Ang pagbasid na ito ay hindi isang pag-atras kundi isang hakbang patungo sa kanyang sariling kaligayahan. Sino ang bilyonaryong suitor na hindi sumusuko? Isang lihim na pagkatao. Kaya naman marami ngayon ang nagtataka at maraming gustong malaman kung sino nga ba ang porsigidong bilyonaryong businessman na ito. Sino nga ba ang Chinese na businessman na ito na ayaw talagang sumuko? Kilala ba natin? Bagamat nananatiling hindi opisyal ang pagkakakilanlan ng manliligaw na ito, ang mga nakalap ni Chika ay nagtuturo sa isang taong may mataas na posisyon sa negosyo. Ang kanyang pursuit ay hindi lamang ginamitan ng personal na pagsisikap, kundi pati na rin ang kanyang resources. Sinasabing ang lalaking ito ay may paniniwala na walang no sa kanyang bokabularyo, lalo na kung ang halaga ay pera at ora. Ang ganitong mindset ay karaniwang makikita sa mga negosyanteng sanay makuha ang lahat ng kanilang gustuhin. Ang kanyang pag-uugali matapos ang formal na pagtanggi ay nagpapakita ng isang halo ng pag-asa at pagmamataas. May paniniwala siyang ang desisyon ni Kim ay magbabago sa paglipas ng panahon at ang tunay na pagpapakita ng seryosong intensyon ay walang tigil na pagtugis. Subalit ang pag-uugaling ito ay naglalagay sa aktres sa isang delikadong sitwasyon kung saan ang persistence ay nagiging panggugulo. Ang tanong ay, alam ba ng manliligaw na ito kung kailan dapat huminto? Ang porsigido obsesyon, ang dramatikong pagsibo, ito ba ay may ugnayan sa totoong pag-ibig o baka ito ay may sariling gustong gawin o may pansariling gustong maabot kay Kim? Ang paglalakbay ng suitor patungong Cebu ang pinakamalaking ebidensya na kanyang walang sawang pag-ibig o obsesyon. Ang Cebu na malayo sa Manila ay karaniwang destinasyon para sa mga artistang nais pansamantalang makalayo sa ingay ng showbiz. Ang balita na sinundan siya ng manliligaw doon ay nagdulot ng matinding atensyon at pag-aalala sa mga tagahanga. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng manliligaw na gumamit ng kanyang resources upang malaman ang bawat galaw ng aktres. Ito ay naglalagay ng pressure kay Kim na nagsisikap lamang magkaroon ng privacy at personal space. Ang pagpapakita ng pagmamahal na ito ay tila agresibo na at ito ay nagdudulot ng negatibong pananaw sa showbiz. Kung ito ay tunay na pag-ibig, dapat mayroon itong kasamang respeto at pag-unawa sa desisyon ng babae. Ang walang tigil na pagtugis ay nagpapahiwatig na ang lalaki ay hindi handang tanggapin ang pagtaligod ng siyang nagiging sanhi ng panggugulo sa buhay ng karera ng aktres. Ang Cebu trip ay hindi isang romantikong sorpresa, kundi isang malinaw na indikasyon na kailangan
kailangan ni Kim ang proteksyon at suporta upang ipagtanggol ang kanyang malinaw na hangganan. Ang paninindigan ni Kim at ang implikasyon kay Paulo. Nakakatakot naman talaga ang lalaking ito. Kahit na nagbigay na si Kim Cho ng no, ay andito pa rin siya at sinusundan niya ang babae. Ito ay hindi na pag-ibig kundi ito ay obsesyon na kung saan kung hindi mapagbibigyan sa gusto ay baka may magawing hindi maganda or masama. At nakakatakot ang buhay ni Kim Cho ngayon. Parang nasa panganib siya dahil lang sa shooter niyang ito. Parang hindi din maganda na andito ito sa Cebu na sumusunod sa kanya. Dapat nga diba kung mahal mo ang tao, irerespeto mo. At dapat kung gusto mo pa rin siya, ipagpatuloy mo ang iyong pagkagusto. Pero dapat nasa malayo ka na, hindi yung sinusundan mo. Dahil ito ay nagpapakita talaga ng gawaing obsesyon. At ito ay nakakatakot. Dahil baka kapag hindi nakuha ang gusto, baka may gawing hindi maganda para sa ating chinita princess na si Kim Cho. Sa gitna ng matinding pagtugis na ito, nananatiling tahimik si Kim. Isang sinyalis na kanyang dignidad at profesionalismo. Ang kanyang pagiging kalmado ay isang mensahe na hindi siya magpapadala sa pressure at drama na dulot ng sitwasyon. Ang kanyang paninindigan ay nagbibigay ng malinaw na pahayag sa publiko. Ang kanyang desisyon ay hindi mababago. Ang insidenteng ito ay nagpapalakas ng opinyon ng mga malalapit kay Kim na ang totoong halaga ay nasa ugali at tunay na intensyon. Mga katangiang matatagpuan sa taong pinagkakatiwalaan nila na si Paulo Avellino lamang. Ang obsesyon at agresibong pagtugis ng manliligaw ay nagpapatunay lamang na ang pagpili ni Kim ay tama. Ang pagpili sa kapayapaan at sensibilidad kaysa sa kayamanan na may kasamang kalituhan. Ang walang presyo na noong ang showbiz ay puno ng mga question at kwento ng pag-ibig at pagtalikod. Ngunit ang kwento ni Kim ay isang nagpapanahong paalala sa lahat. Ang desisyon ng isang babae ay walang presyo at dapat igalang. Ang persistence na hindi kasama ang respeto ay nagiging obsesyon at ang kayamanan ay hindi dapat magsisilbing lisensya upang baliwalain ang hangganan ng isang tao. Si Kim ay tumatayo bilang isang simbolo ng lakas at matibay na paninindigan sa sarili. Ang paglalakbay ng bilyonaryong sutor patungong Cebu ay isang dramatikong eksena sa tunay na buhay. Ngunit ito ay hindi sapat upang mabago ang isang desisyon na nanggaling sa puso at malalim na paniniwala. Ang walang tigil na pag-ibig ay dapat maging respeto at mapayapa, hindi agresibo nakakagulo. Ang mensahe ay malinaw, ang no ni Kim ay huling-huli na at kailangan tanggapin ng manliligaw na ito ang katotohanan na hindi talaga siya pinili ni Kim at may iba ng mahal si Kim Cho at ito ay walang iba kundi si Paulo Avellino na dapat ngang irespeto ng businessman na ito or ng Chinese businessman na ito, pero tila hindi ito tumatanggap ng no at parang spoiled ito at lahat ng gusto ay nakukuha. At isa na rito si Kim Cho na hindi niya susukuan, hindi dahil sa mahal talaga niya ito or dahil sa gusto niya talaga ito, kundi na-challenge siya dahil sa isang bagay na hindi niya makuha o si Kim Cho ay mahirap makuha. Na-challenge siya na kung makuha niya ang babaeng ito ay magiging isang pride at magiging sikat din siya kasali na ang kanyang negosyo. Dahil nga diba, ang lahat ng mga nadadawit kay Kim ay talagang na-e-influensyahan ng kanyang karisma at laki